Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsisimula na nga daw pong magkagulo ngayon ang kupunan ng Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging bakbakan ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Alam naman nga po ninyo na isa nga ang Memphis Grizzlies sa mga pinakamalakas na kupunan last regular season sa pagiging ika-top 2 nila sa standings ng Western Conference. Ngunit makalipas lamang nga ang isang off-season na sinabayan pa ng pagkakasuspendi ng kanilang superstar na si Ja Morant ay sobrang laki na nga ng pinagbago ng kanilang kupunan. Sa katunayan, simula nga sa pagiging top team ay bigla na lamang nga silang nahirapan na manalo ngayong season matapos magsunod-sunod ang kanilang nakakadismayang pagkatalo sa kanilang unang 3 laro kontra sa mga teams ng New Orleans Pelicans, Denver Nuggets at Washington Wizards. Kaya dahil nga dyan ay sila na nga ang pinaka-nangungulilat ngayon na team sa West na hindi rin naman ikanagusto ng kanilang buong kupunan lalong-lalo na ng kanilang mga fans at ng kanilang players na nagsisimula ng magkainitan sa loob ng kanilang locker room. At para nga mga katrops, makabawi sila kahit papano sa kanilang mga susunod na laro ay nakapagdesisyon na nga ang kanilang team na kunin na lamang ang unrestricted free agent na si Bismack Biyombo para gamitin nila bilang pamalit sa kanilang big man na si Steven Adams na tuluyan ng out for the season. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging bakbakan ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Bago pa man nga mga katrops, mag-umpisa ang kanilang game ay inanunsyo na nga ng magkabilang kupunan na hindi dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Jalen Hood-Schifino, Jared Vanderbilt at si Trey Lyles. Kaya dahil nga dyan ay maagang LUMAMANG sa kanilang laro ang Sacramento Kings na nagkaroon ng mainit na shooting sa simulan ng kanilang laban sa pangunguna ni De'Aaron Fox. Sinubukan rin naman nga mga katrops ng Lakers na makahabol sa kanilang laban sa pagsalaksak nila sa ilalim ni Anthony Davis at pagsungkit ng fouls ay hindi pero naman nga ito naging sapat gayong lamang pero naman ng double digit ang Kings sa halftime. Pero sa pagpunta nga ng third quarter ay dito na nga nagsimulang humabol ang Lakers sa pag-init ng shooting ni Taurean Prince, pagsalaksak nila sa ilalim ng basket at sa pagkakaroon ng foul trouble ng halos lahat ng mga players ng Sacramento Kings especially sina De'Aaron Fox at si Domantas Sabonis na napilitang lumabas sa kanilang laro. Pero nagawa pa rin naman nga nilang maprotektahan ang kanilang kalamangan sa pag-step up ni Malik Monk. Ngunit sa pagpunta nga ng fourth quarter ay tuluyan na ngang nakuha ng Lakers ang kalamangan sadyang naging back and forth lamang nga ang kanilang laban hanggang sa umabot ang kanilang game sa overtime, at sa pagpunta nga ng extended minutes. Kahit man nga na-fouled out na si Domantas Sabonis at may tinatamo pang injury si De'Aaron Fox nang matapilok siya sa kanilang laban ay lamang peren nga dito ang Kings sa pag-step up ni na Kevin Huerter at Malik Monk na nag-init ang shooting sa 3-point line habang ang Lakers naman ay patuloy sa pag-struggle sa kanilang shooting at nakakagawa pa ng ilang mga walang kwentang turnover na siyang rason bakit sila natalo sa score na 132-127 kung saan bumagsak na nga ang record ng Lakers sa 1 win at 2 losses sa standings ng Western Conference. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.